Si Professor Chow Chua. Prof, salamat ng panahon sa inyong panahon and sorry po to keep you waiting. Ito po ngayon ang aking pagkagandang lakambini. Tama ba ang aking word? Na si Lakambini. Binibining Maricel Halili. Yeah. Elias Miss PUP. Ayun, yari tayo dyan. Magandang umaga sa iyo, Prof. Makasaysayang araw po sa ating mga kapatid, Kakang Ted at si Ma'am Maricel. Of course, kilala po natin siya. At mula po dito sa Kaohsiung City sa Taiwan. Uy, nasa abroad pala si Prof. Prof, pag-usapan po natin yung mga alias. Yamang napag-usapan po yan sa impeachment trial kahapon. Pakikwento nga po sa amin. Paano ba nagsimula itong paggamit ng alias dito sa ating Pilipina, dito sa ating bansa? Sino Opo. bang mastermind nito? Well, una sa lahat, maganda balikan natin kasi nagbabasa ako ng mga artikulo sa internet. Ito palang mga nom de guerre. Nom de guerre ito nom de guerre. Ibig sabihin, mga pangalan sa digmaan. Ito pala ay nanggaling sa French army, no, nung around 18th century yata kung di ako nagkakamali, no, upang itago yung kanilang mga katauhan dahil nga delikado digmaan. So may pangalan ka, given name, meron kang ginagamit mo kapag ka ikaw ay nasa digmaan. Kaya nom de guerre. Yung alias, nom de guerre yung tawag nila dyan. Pagka manunulat ka naman, nom de plume. Yan. Sana tama yung French ko. Tapos, so ang nangyari dyan, ginagamit yan, at yan ay nakabatay sa either sa yung lugar na pinanggalingan o sa isang katangian. Parang yung katangian na yon ina-ascribe mo sa sarili mo. So eventually nung panahon ng dalawang kilusan yan, nung 19th century naman, dalawang kilusan, yung propaganda movement, dahil sila ay nagsusulat ng mga artikulo na humahamon sa administrasyon ng kolonya dito sa Pilipinas ng mga Espanyol, gumagamit sila ng mga alias, no? Nom de plume. So halimbawa, nabanggit kanina yung mga ilan sa mga alias, babanggitin ko lang, si Jose Rizal, Di Masalang. Yung Di Masalang, that's the literal translation of noli me tangere. Hindi mo mahawakan. Oo. Kasi nung unang panahon, ganyan din naman yung mga pangalan ng mga tao 'Di ba? Makabulos, ibig sabihin pag pinakawalan mo, matindi siya sa giyera. Makabulos, merong mga ano nga ba ito? May mga iba't ibang na katangian, makisig, 'di ba? Pero walang apelyido. Walang apelyido. So parang bumalik sa ganun yung mga bayani natin. So halimbawa, at katangian siya or kung ano yung pinaglalaban mo. So halimbawa, si Tikbalang. Ayan, si Mariano Ponce. Kasi syempre, champion siya ng folklore. 'Di ba? Siling Labuyo, si Marcelo H. Del Pilar, kung di ako nagkakamali, siya ibig sabihin, kapag siya'y nagkritisismo, journalist yan, father of Philippine journalism. 'Di ba? Talagang maanghang magsalita, ibig sabihin talagang. So ganyan yung mga katangian. Eventually, pupunta tayo sa katipunan ng mga anak ng bayan, magkakaroon din ng tinatawag na mga nom de guerre o alias. So halimbawa, sinusulat nila yan sa dugo, no? Pag sila'y nagkaroon ng initiation, pag natanggap sila, magsasandugo sila, isusulat nila yung pangalan nila sa dugo, yung nom de guerre nila. So si Andres Bonifacio may Pag-asa, si Emilio Jacinto, Flintstone siya pinkian, Flintstone. So yung kapag nagkaskas yung dalawang bato, nagkakaroon ng spark, tapos nagkakaroon ng parang pwede mong panggupit yung bato ng hayop o kaya sandata. So ganun, Flintstone. Yung mga interesting, alam nyo, nakakatawa din yung ibang katipunan names So may sa mga dokumento may nakalagay Halimaw. Halimaw, oo. Sino naman Halimaw. yan? So yan ang hindi siya masyadong kilalang katipunero, pero mayroong ganung mga, so mga mga iba't ibang, halimbawa, Bibora, si Artemio Recarte, ibig sabihin Viper, ahas. No? So mga ganyan. Ibig sabihin pala, Prof, kahit noon, meron ng mga nakakatawang pangalan. Correct. No? Oo. Pero Prof, Actually, sige, go ahead. Sige, ma'am.
Tanong nyo. Hindi, iniisip ko lang kasi paano siya nag-evolve. Kasi sinasabi mo, nagsimula siya ginagamit sa gera. Ginagamit din siya pang protection kapag ikaw ay magsusulat. Paano nag-evolve? Hindi, so halimbawa, di ba? Yung alias, eventually, ginamit namin siya ng mga masasamang loob. So, di ba, sa halimbawa, sa mga gang, di ba? May mga alias din sila, di ba? Si Nardong Putik yan, alias yan. No? Yung mga Asyong Salonga, yan, alias din yan. So, yes, tama naman, ginamit siya para sa ipaglaban ng bayan. No? So, kasi, di ba? Pwede mo rin kasi yung argue na kung totoo, yung mga pangalan na nakalagay dun sa binigyan ng confidential funds, pwede ko namang sabihin talaga na, kaya naman ginawa namin yun dahil sa bayan. Diba? Dahil pinoprotektahan natin ang bayan. That can be argued. Ang iniisip ko lang, ano kaya yung description, halimbawa, kung Mary Grace Piatos ang pangalan niya, ano kaya ang katangian na dinidescribe nun? Kasi kung Mary Grace yan, ibig sabihin, masarap siguro siya. Oh, baka Kung mahilig sa Piatos yan, chichirya. kung Piatos yan, ibig sabihin, malutong yan. Oo. Pwede, di ba? Pwede. Na ganun. Pero yun na nga, Oo. makikita din natin na pwede rin, pwede rin na kung hindi maipakita itong taong ito, iimbentong pangalan nga. Di ba? At yun na nga, pwede, ang alias din, pwede mo rin gamitin yan na itago ang sarili mo sa ginagawa mong kasamahan. Oo nga naman. Pero, Prof, kahapon, ang nabanggit na example ay si Marshal Bonifacio. So, Opo. ikaw na nga ang magkwento, Yeah. Prof. Bakit nga ba nagamit nitong si Senador Ninoy Aquino si Marshal Bonifacio? Okay. Kung hindi ko nakakalimutan yung Ninoy history ko na matagal ko nang hindi napopolish, yung kasing ganito yung nangyari dyan. So tandaan natin na si Ninoy Aquino ay in exile in the self-imposed exile sa United States para magpagamot. Pero siya'y pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Okay? So pinayagan siyang magpagamot sa US. So yung kanyang, ang kanyang, basically, ang nangyari sa kanya ay, pumunta siya sa Estados Unidos, kung hindi ako nagkakamali, wala siyang passport. Kumbaga parang ang identity niya or napaso yung passport, hindi ko alam, basta kung binigyan man siya ng passport, basta pag after 3 years, yung passport niya either wala na, napaso or withheld. Ayaw siyang bigyan ng bagong passport kasi nga, bakit pa pauuwi ni Noy Aquino? Ang tahimik na namin dito. Parang gano'n, parang sina Marcos ang iniisip nila. Diyan ka na lang sa Estados Unidos. No? Kasi hindi ka naman nakilala dito. 'Di ba? At hindi ka, kumbaga, hindi ka namin liability dahil hindi ka nakakulong. 'Di ba? Pwedeng sabihin namin na, paano niyo sasabihin na repressive regime kami? Nakalaya nga si Aquino, nasa Estados Unidos. So, the Marcos regime have all the right reasons supposedly on their perspective to keep Ninoy Aquino from the Philippines. So hindi nila inisyuhan ng passport. Nagsabi si Ninoy, uuwi at uuwi ako. At hindi niyo ako mapipigilan. So, yun ang nangyari, may mga badge sa Upsilon Sigma Pi. Ito'y nasa internet naman na dati kinuwento lang sa akin to ng pasikreto ng isang classmate ko na Upsilon Oh. Pero ngayon may naglabas na sa Facebook na siya yung isa sa mga nakalimutan ko na yung pangalan, pero siya yung isa sa mga parang taga DFA yata siya kung di ako nagkakamali, o may kilala siya sa DFA, gumawa sila ng fake passport na ang pangalan ay Marshal Bonifacio. So may ibig sabihin din yon. Yung Marshal Bonifacio, of course, dahil martial law, nakulong siya dahil sa martial law, si Ninoy Aquino, at Bonifacio dahil nakulong siya sa Fort Bonifacio. So kaya siya si Marshal Bonifacio. So gumamit siya ng alias dahil una, bakit siya tinulungan nung brad niya? Na-realize nung brad niya that it is his patriotic duty to help Ninoy help the country. So kaya binigyan niya ng peking passport para kasi ang gagawin ni Ninoy Aquino, hindi siya dediretso ng United States to the Philippines, kailangan makadaan siya sa iba't ibang lugar, no? I think meron nga siyang passport, no? Pero nga hindi nga tatanggapin yung passport niya sa pagdating niya sa Philippines. So kailangan pagdating niya ng Taiwan or lipad niya patungong Taiwan, iba ng passport yung gagamitin niya. I think doon siya nag-switch Dito sa Taiwan actually. Pinuntahan ko yung
yung hotel kung saan siya huling nagstay a few days ago sa Grand Hotel. So dito niya ginamit yung Marshal Bonifacio niya na passport. Tapos pag-uwi niya din sa Pilipinas. So yun yung nangyari doon. Para makauwi siya at magampanan niya yung mission niya na kausapin si Pangulong Marcos, magkaroon ng eleksyon, tutulungan niya si Marcos na magkaroon ng mapayapang eleksyon sa Pilipinas para mag-transition na tayo from dictatorship to democracy. Dahil naniniwala siyang kaya niyang kausapin si Pangulong Marcos. Dahil brand din naman niya sa Upsilon Sigma Pi si President Marcos. Ayun, na hindi nangyari. Alam naman natin. Hindi nangyari. Sila Nabaril na nga. nagkausap. Oo. Pero, Prof, dahil dyan sa ikinwento mo sa amin na kasaysayan ng paggamit, purpose ng paggamit ng alias at kung saan ibinabatay yung kanilang mga alias, tama ba na ihambing yung nangyari na mga paggamit ng alias before base sa ating kasaysayan dun sa ginagawang paggamit ng alias ngayon? Okay, ito po ang aking sagot dyan. Dahil ako po isang historiador. No? Alam naman natin, may politika din ako. Ako ay isang dilaw. Dilaw na dilaw na dilaw. Kahit sunugin nyo ako, ang joke nga, kahit sunugin nyo si Xiao Chua, dilaw pa rin ang lalabas dyan. Oh? Pero, ito sasabihin ko sa inyo. Dahil tayong lahat ay nakikinig sa impeachment trial at tayo ay nag-aantay ng kumbaga nanonood lahat tayo, tinitignan natin with an open mind. Ito ba ay totoo, ito ba ay hindi? Ang sagot ko dyan ay ganito. Kung tinanggap nila yung perang yon at may alias sila at totoo mga tao ito at meron silang binigay ng mga impormasyon sa Vice Presidente na nakatulong na mag-avert ng, sabihin na natin, ng kung ano man yung pinaghihinalaan nilang insurgency or whatever, or kung sino man yung mga pinaghihinalaan nilang may masamang loob, okay, pwede kong ibigay na ginagamit nila yung alias nila, however funny they are, sa pagmamahal sa bayan. But, kung hindi mapatunayan na ito'y binigay sa mga totoong tao, dyan tayo magkakaproblema po. Kasi ibig sabihin nun, talagang hindi nga ito alias eh. Kasi ang alias, may tao. May totoong tao na nagbe-bear ng alias na yon. May identidad. Eh ito, wala tayo, so far, baka naman meron pagdating ng oras, wala pang maibigay po na identidad. Kung sino, o kahit nga sinasabi nyo nga, kahit closed section, executive session, hindi pa rin matukoy. Sino ba to? Kasi imaginein mo ilang milyon yan. Tapos ilang 150,000 each yata kung di ako nagkakamali. Malaki-laking pera po yan. So, kailangan nung mayroon tayong way eh. At sana, magkaroon din ng batas, paano ba i-institutionalize na kapag binigyan ka ng confidential funds, meron pa ring way na ikaw ay matuntun. Meron pa ring dokumentong ibibigay ka, yun lang, confidential. Ibig sabihin, nakatago somewhere na pwedeng tignan kung may mga investigasyon na katulad nito. So malinaw, hindi tayo sigurado kung alias yung lumalabas ngayon. Opo, tama po yun. Kasi walang tao eh. Okay. Prof. Xiao Chua, marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong umaga. Enjoy Taiwan! Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga kapatid. Thank you! Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.